Ayun na guys. Kamusta na kayo? Ito ako. Medyo napalipat-lipat ng ng posisyon. Nag-ano kami ngayon, nagkakabit. See you in the morning. Ayan. Palipat-lipat at wala kami masyadong trabaho doon sa coating ngayon. So doon ako sa cold. Nagkakabit kami ng mga sleeves doon sa mga pipe na ibabaon. Ibang ano naman yan, ibang klaseng coating pero kino-coat pa rin yung yung pipe. Plastic lang yung nilalagay na may tar sa loob. So may ticket din ako doon 3 years ago. Expired na rin yata yun. So matagal-tagal ko rin ginagawa yun dati. Yan. Pero yung mga kami lang yung mga nalilipat doon, yung mga dating na ticket. So medyo cool off na yung nangyari sa amin nung nakaraan. Pinag-usap kami, actually nag-meeting kami ng ilang oras din yun tungkol doon. Pero ano pa rin siya, parang no remorse sa kanyang ginawa. Wala tayong magagawa kung may mga taong ganun. Pakiramdam niya is hindi siya gumawa ng kasalanan. Kaya lang huwag na lang sana maulit at ewan ko kung anong pwedeng mangyari, di ba? Pero hindi naman sa pagiging duwag yung pagsusumbong mo sa bisor mo. Kasi iba na yung ngayon iba na yung batas ngayon, hindi na kagaya sa Pilipinas, suntukan na agad or anuhan. Dito kasi parang may mga legality na pwede mong daanin yung laban doon sa legality na yun. So yung maraming salamat sa mga nag-comment sa akin sa nung nakaraang vlog, lalo na doon sa may nabasa ako na comment na sabi niya pwede mo talagang habulin siya. Inano ko na lang din, ayoko na lang din kasi ang hirap pag na lumala pa, diba? So yun lang, na-share ko lang yung aking trabaho ngayon, baka for the weekend yung trabaho namin or 2 weeks probably, pero alis na nga kami next week, diba? So yun, excited na kami nila Kai at ng mga bata. Kamusta na? Hindi matagal-tagal na hindi tayo nakapag-vlog. Oo, kasi daming inasikaso Linis-linis ng mga kung ano-ano sa basement. Kalkal sila. Hapon. Yung mga dapat tanggalin, kailangan tanggalin na ready bago magbakasyon. Mga kailangan ng i-dispose. Marami na kami na tapon Tapos nag-donate sila nung nakaraan nag-donate kami ng mga lumang damit. Kasi daming damit lalo sa mga bata. Sayang naman kasi maayos pa. Pinagkalakihan. Yung iba na kuha ko para maging pantrabaho. Pinagkaliitan. Pinagkaliitan pala. Baligtad. Napaisip ako doon, tira. Tapos yung mga bote, nagbenta rin sila. Kasi dami na rin Kaya kahit pa paano, yung maleta actually nalagay ko na rin yung mga ibang kailangan. Ano pa bang kulang? Yun lang, yung mga personal na gamit na kasi magla-light travel nga lang kami ngayon Sobrang light. At saka nakapag-book na nga rin ng Sabagay, na-book na matagal na, di ba? Oo naman. Lang siya yung payment lang niya. Naka-set kasi yung payment nun ngayong araw. So, nakakuha na nila. So, yung sa Pilipinas naman, baka mag-book na lang din kami ng Airbnb instead na mag-stay kala niya kasi nga, syempre, baka istorbo, syempre. Busy din sila. Ang dami. Tsaka wala rin kwarto dun Yung mga bata, kwarto. Dalawang kasi kwarto. Kasi mangyari doon, nung last na umuwi kami, yung kwarto ng mga bata, doon kami, dalawa, si Jermaine ang nasa sala. Ngayon kasama si Jonas, hindi naman po pwedeng dalawa sa sala. Wala nang makilusan sila ron.
Kaya nag-ano kami na mag-Airbnb na lang. Airbnb na lang. Pero hinahanap namin location is yung malapit kay Mami. Yan. Para mas madali. Oo, Tsaka yung pwede magluto. Yeah, kaya lang yung Kasi mostly mga Airbnb kasi na nandun, ang advice nila, kumbaga yung mga simpleng luto lang daw. Ano ba yung simpleng luto na Di ko considered, alam. di ba? Kaya syempre ikaw, mismo yung mga pagkain. Tsaka sana, kompleto rin sila ng gamit lahat, di ba, pag pangluto. Kasi hindi ka naman mag-iihaw doon. Yun yung Hindi mga naman. hindi simple, di ba? Hindi naman. Mga, ano. Kaya sabi ko nga pagka, at least kahit pa paano malapit. May mga nakita na ako malapit lang sa SM, sa Terraces. Ang ano lang, nagpa-fluctuate kagad yung ano nila. Minsan tataas, minsan bababa. Kaya nakaabang din ako. Hindi malaman kung anong nangyayari sa atin. Hindi malaman, syempre. Ay, nako yung pan. Ang daming gulo sa atin ngayon dyan sa Pinas. Mukhang Sobrang aabutan ano pa na. namin. Sobrang ano na, garapala na, kumbaga. Nagkakabistuhan na kasi may mga hindi nalalagyan, ganyan, di ba? Alam nyo naman. Nanonood din kami dito lagi. Nakasubaybay din kami sa mga ano dyan eh. Sa totoo lang, ninong namin sa kasal yun si yung isa sa mga nadadamay dun sa sa problema pero syempre wala naman kaming doon, kumbaga justice is justice, di ba? Ganun talaga. Minsan alam niyo na ang tao, di ba? Minsan natutok sa mga ganyan mga bagay na Tsaka naging na siya bago pa lang siya sa Bago pa lang sa politika bago pa lang siya. Ngayon medyo matagal-tagal na. Pero lahat yan, hindi ako naniniwala na maraming sangkot dyan. Hindi lang iilan yan. Ano yan kumbaga naano lang pa lang nila mga bunga-bunga pa lang yan Hindi pa nila nakukuha yung pag ugat naisip nyo yung gano'ng kalaking pera in a day, magkano yung dinadala, parang wala na sanang mahirap na Pilipino. Sana nga, ganun. Kaso hindi Buti kumpara silang si Robin Hood. Nagnanakaw siya. Nagbibigay sa pero binibigay niya sa mahihirap. Hindi. Kumbaga sabi ko nga sobrang nila, yung naging greedy sila kasi pero mo manalo ka nga lang sa loto ng 1 milyon, masayang-masaya ka na di ba? Parang sobrang although hindi naman mabibili lahat pero ganun pa makakatulong sa pag-angat mo sa buhay. Sila nakukuha nila hundreds of million o kahit billion na nga Ang masama nga ron mas masama ka pa sa sa mamamatay tao. Oo. Sa ginawa mong pagnanakaw parang sa tuwi-tuwi nang nag-high tide sa Bulacan. Sa Bulacan na lang tayo mag-stick kasi tagal namin sa Bulacan na kami tumanda. All over the Philippines yung mga ganyang problema, di ba? Sa Bulacan na lang, sa Giginto, hindi binabahayan. Oo. Babahayan na Malolos, Balagtas, lahat ng mga lahat ng nasa paligid, pero ang Giginto dati. Kasabihan ng mga matatanda doon, pag binaha ang Giginto, lubog na ang Bulacan. Yun ang kasabihan nila doon kasi nga iba yung mataas ang Giginto kasi. Taas. Pero ngayon, lubog na rin. Ang nangyayari kasi syempre na kailangan magpadulas. Lagi na sinira yung kalsada, lagi kagagawa lang sinisira. Uli lang namin Ang daming kalsadang nakabaklas Sabi nga ng mga kapatid ko okay naman yan kaso hinukay hindi malaman ba't hinukay Para sa bagong project. Siyempre, andun yung corruption Kasi yung mga mga nagsasabi na sila Bryce, sila Alcantara, talaga nasa kanila na lahat yung yung pinakasusi para mabigay nila sa lipunan kung sino yung mga talaga na nasa likod ng mga corruption na yan. Kumbaga sa tip of the ice pa lang yan pero sana magkaroon ng yan. Oo nga yun, pauwi pa naman kami. Lalo yung mga ganyang gulo, we'll see. Pero hoping kami na sana mabigyan ng action yan. Kasi grabe na Biruin nyo sa Vietnam ba yun? Nag-plunder din, corruption. Pero alam ko mga 12 million yata yun, parang gano'n. Siya, death penalty, yung babae pa. Sana
hindi naman kami sa ano na ganun. Dahil buhay din yun. Kaya lang, sobrang daming buhay na apektado. Yung mga estudyante na Papasok na eskwela, pumapasok, lagi sinusuong yung ano na yan, yung mga baha na yan, pinaparusahan nyo dahil sa pagkukurakot nila. Tapos yung mga nagtatrabaho, na hirap pumasok para lang kumita ng minimum wage sa Pilipinas. Plus ang laki ng tax. Tapos pakikinabangan lang ng ganun. I-spend lang sa mga luxury na sasakyan, gamit, kung ano-ano pa. Yung mga ganung bagay, simpleng titingnan mo lang, simpleng bagay lang, baha. Akala mo gagawa lang ng natural calamity or ano, ng nature, pero hindi kasi nga syempre, 'di ba, kung totoo yung mga flood control nila, i-divert nila yung tubig. Yeah. Ay, nako. Kaya kahit na nandito kami, naapektuhan din kami kasi syempre mga pamilya namin mga kaibigan nasa Pilipinas. Na every time uulan. Konting ulan na nga lang ngayon eh. Bumabaha na. Kahit sa cruise na nga lang eh, di ba? Dati hindi talaga dun eh. Hindi eh. Ngayon, konting ulan, umuwi kami. Naranasan natin yun. Umuwi tayo last 2 years ago. Lakad ka sa gilid. Putik. Buti ka makikita mong baha malinaw. Lagi nilang, nakakadagdag yun. Lagi nilang pinopromote yung mga tao, tapon ng basura. Pero hindi na eh, natututo na yung mga tao eh. Alam na nila eh, kasi nga sila rin naman yung nahihirapan. So nag-adjust sila, nakikita mo naman na bumaba pero hindi naman ganun ka dami na ng basura, di kagaya ng mga una, di ba? Eh ngayon, parang siguro, syempre, nag-evolve yung mga tao. Nag-a-adjust sila na wag na nating dagdag itong mga basura na to para hindi tayo mabahin. Sila naman ang mahirapan eh, di ba? Kaso ganun pa rin. Kasi nga nagkakaroon ng corruption sa budget. Hindi nga lang daw flood control eh. Lahat na may budget natin yan, damay-damay. Ultimo eskwelahan, ultimo yung mga tulay. Pero may mga tulay na hindi natatapos. Meron nga tulay eh. May tulay sa ibabaw ng tulay. Saan ka pa? Tapos meron yung tulay, pagdating sa kabila, putol. Wala rin, di rin nagamit. Parang sinimulan lang, pero mga kalsadang ganun. Mga kalsadang putol na hindi na tinuloy. Siyempre, ikaw naman, yung inspector, pupunta ron, ka na mag-inspect yan, tara na. Babayaran na lang yun. Mag-inom na lang tayo, or buti sana kung ganun nga lang eh. Kaya nga dapat itong pagkakataon to magawa ng ano yan eh. Matindi-tinding sample para magtanda, matakot na ibang mga politiko na. Kaso nga nakakalaya, kita mo yung si Bong Revilla tsaka si Jinggoy sa PDAP. Nakalaya din, nanalo pa. Naging senador pa. Ngayon, kine-question sila ni Kiko Pangilinan. Wala naman akong kinikilingan sa kanilang mga senador sila. Alam ko naman pare-pareho yan. Kaya lang, nagpasaring si Kiko Pangilinan na, kung sana, hindi na nakalaya. Or Napoles daw. Yung mga, ni Napoles na yan. Wala. Sana, ngayon, hindi ganyan kalaki. Naging maganang hatol eh. Kung bibigatan ng hatol dyan eh, magtatanda. Ganoon naman kasi sa atin eh. Pagpalit ng presidente, palit ng mga senador, palayain na natin yan. Ganun mangyayari sa atin eh. Kaya nga eh, sana dapat magbago na. Natuto na sana ang Sabi nga ni Vice Ganda, tapos na yung pagtitiis ng mga Pilipino. Yung mga resilient na mga Pilipino na lagi na lang okay lang yan, nagtitiis. Tapos na. Kasi nga, sobrang hirap na ng buhay. Sa mahal ng bilihin. Magkano na yung sinasahod mo kasi babawasan pa ng tax. Tapos makikita mo ganun, sa ganun paraan. Kahit sabihin mong magkano lang yun eh. Pag pinagsama-sabi mo sa daming Pilipino nagtatrabaho, lahat ng kakalta sa'yo, makikita mo, tinutos-tos, ginagamit lang ng mga politiko na tiwali. Sana matuto na tayo na mga Pilipino na pagdating sa election is piliin na mabuti. Piliin mabuti yung kagaya ng mga senador, ganyan, mga congressman natin.
Lalo sa presidente, di ba? Bukod doon, kailangan maging mahigpit ng matindi-tinding ang hatol para magtanda. Tsaka May karoon ng takot. Parang hindi lang sa Pilipinas nangyayari, pati sa Indonesia, Malaysia. Malaysia ba? Nepal. Lahat nagkakagulo eh. Siyempre, mga tao, parang, ano ba? Nararamdaman na kasi ng tao yung bigat nung nangyayari. Pero mo, mamahal ng bilihin. Wag na tayo lumayo. Dito na nga lang sa Calgary. Sabi nga sa balita, ang Alberta ngayon na second na pinakamataas na unemployment rate. Dati, ang nila, pagka kailangan mo ng trabaho, pumunta ka ng Alberta. Ang daming trabaho. Ngayon, wala. Talagang, pumunta ka siguro na small town, baka pa, swertein ka. Pero kung dito sa mismo mga, Edmonton, Calgary, pahirapan. Mahirap na talaga. Kaya, kahit na mahirap ang trabaho, mahalin natin, di ba? Ako nga, nag-iisip-isip at, syempre, ganun nga yung nangyayari sa amin. Medyo may mga... Pero maganda naman yan. Gaya yun. Nalipat naman siya kanina muna, Tinetrain na rin siya sa ibang department eh. Hindi, actually, nung bumalik ako sa, after nung COVID, nakabalik ako doon sa company namin. Doon ako matagal-tagal ako doon, almost 8 months din yata ako doon. So, kabisado ko pa naman yung mga ginagawa. Tsaka, di ba may ticket ako doon, nung paglalagay nun. Hindi basta-basta kasi paglalagay ng mga sleeves eh. Tsaka na, kumbaga, tahimik ngayon nasampulan sa closed door Nasampulan at tahimik. Sumipag siya. Sumipag magtrabaho. Kaya sabi ko lang, doble ingat na talaga siya. Mas mabuti pa nga yung ganun. Wala nang usap-usap. Trabaho na lang. Trabaho. After work, uwi. Wala na tayong anuan. Kumbaga, wala nang joke-joke. Wala nang ano-anuan. Kaya sabi sa kanya, kung nagbabalak siya lumipat, pagbalik na ng vacation, hanap muna siya. Huwag yung resign ka agad tapos wala pang nahanap. Sa hirap ng buhay ngayon. Mahirap Hanggat hindi ka nakakuha ng kapalit na trabaho, huwag kang aalis. Lalo pa kung maayos naman din yung kinikita mo. Yun na nga Ang hirap maghanap ng ganung sweldo. Kasi sabihin mo, kahit sa mga nahihirapan kami, trabaho ka. What more kung mawala ng trabaho sa mahal ng bilihin. Hindi lang yun mapapaisip ka kung saan ka kukuha ng gastusin mo. Knowing pa dito, hindi po pwedeng isang tao lang may trabaho. Tsaka yung nagtaas na, kita mo, yung mga interest rate, di ba? Tumaas na naman. Ganun mangyayari dyan. Pataas naman pataas yan, hindi naman nagro-rollback yung mga ganun Correct. Pero ganun talaga. Pero kami, ayaw namin pa-stress na muna dyan. Kasi magba-vacation excited kami sa vacation. Nakakatamad na magtrabaho minsan Kasi ilang araw na lang binibilang. Kaya ako nga, bukas may ultrasound sa tuhod. Kaso, alanganin yung oras na binigay sa akin, 9 o'clock. So, sabi ko doon sa bisor ko, na lang ako, papasok na ako, late na, pagbalik. Kung di mo naman, wala naman tayong gagawin, huwag ka na pumasok, sabi nga sa akin. Sige. Shucks niya, hindi siya papasok. Sabi niya, ayusin lang niya yung aquarium. Para nakaset na. Kahit pa paano. Mga damit-damit nyo, sasabi ako ng dalawa, ready yung mga damit nyo. Sobrang bilis ng araw, hindi mo mamalayan. Tapos bukas pupunta yung girlfriend nga ni Jonas. Kasi tuturuan namin paano yung pagdidilig, pagpapakain. Yun yung importante ron Pero yung, naman yun, kumbaga kapisado nyo naman yun, nakikita niya naman kami. Natuturuan naman yun. Dami nun. Daming halaman. Pasensya ka na, Emma. Ihilera naman natin Sa Emma ang aming naatasan Ayun. Tsaka dadalaw-dalaw din sila. Oliva tsaka Louie dito. Silip-silip ng mga pagpunta. Sunog na pala yung bahay. Hindi, grabe ka naman. Hindi, yun Hindi, kaya hugutin namin lahat ng mga pwedeng hugutin. Kaya nga sa setup natin. Tsaka kaya kami magbabantay din para sigurado. Yun yung pinaka-importante rin Tsaka syempre, pag alis namin, i-onan namin heater, naka-automatic naman yun Para pag lumamig. Hindi
Tsaka pagpapatay na namin yung mga gripo sa labas para baka Importante. mag-overnight freeze eh. Maapektuhan pa yung mga tubo-tubo. Kaya itong weekend, magdidilig na kami. Buhusan namin dilig lahat sa labas yung mga halaman para General cleaning. para pagbalik, wala ka nang iintindi na ay, hindi pala. Yung mga halaman pala. Kasi kailangan nila ibaba. Hindi, dyan lang muna ilalagay. Hindi, pagbalik natin after bakasyon. Ibig sabihin. Okay. Sabi ko kasi maglilinis tayo para pagbalik, wala ka naintindihin. Latag natin sila din sa mga... Para at least naaarawan din sila dito. Yung sa may harapan namin. Yun lang naman ang namin guys. Wala kami masyadong ganap kasi hindi na rin kami nag-alis. Nagre-ready lang kami mga kailangan. Minsan kasi may last minute ka na makakalimutan eh. Kaya kailangan alalahanin muna siya check up. Meron pa nga siyang laboratory tapos check up pa siya sa next week. Next week pa. Lunes. Bago kami umalis. Kaya sabi ko okay na rin yan para lahat sabay-sabay na matapos na bago tayo umalis. Tapos kailangan niya syempre ng kanyang refill, ng kanyang gamot. Syempre uwi, kailangan kompleto yun. Number 1 na importante yun. Kaya kailangan nating maging mapagmatsyag. Yan. Sa Pilipinas lalo na. Ay, So yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig at laging panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.